Napansin niyo ba na mas madalas na tayong bumabangon sa gabi para lang umihi? Yung tipong kailangan natin putulin ang sarap ng tulog, bumangon mula sa mainit na kama at dahan-dahang lumakad patungo sa banyo, minsan pa nga ay 2 o 3 beses sa isang gabi. Nakakapagod, di po ba? Hindi lang nito ninanakaw ang ating mahimbing na pagtulog, kundi nakakapekto rin ito sa ating enerhiya sa buong maghapon. Pakiramdam natin ay laging puyat, pagod at minsan pa nga ay nahihirapan tayong mag-concentrate. Hindi ito normal na parte ng pagtanda na kailangan nating tanggapin. Marami sa atin ang nakakaranas nito at ang totoo, merong simpleng sikreto para matulungan ang ating pantog at maibalik ang mahimbing nating tulog. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong procedure. Ang sagot ay matatagpuan mismo sa ating kusina, sa mga gulay na madalas nating niluluto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 gulay na likas na makakatulong para mapabuti ang kalusugan ng ating pantog, maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at sa huli ay makatulog tayo ng mahimbing. Manatili hanggang sa dulo. Dahil may sikreto akong ibubunyag na siguradong ikagugulat ninyo at magpababago ng inyong pananaw sa kalusugan. Simulan natin sa unang gulay na makakatulong ng malaki sa ating pagtulog at kalusugan ng pantog, ang malunggay. Alam nating lahat na ang malunggay ay kinikilalang superfood dito sa Pilipinas at hindi ito nagkakamali. Ngunit, alam niyo ba kung paano ito direkta at indirektang nakakatulong sa problema ng madalas na pag-ihi sa gabi? Ang malunggay ay puno ng bitamina at mineral na mahalaga sa katawan tulad ng vitamin C, vitamin A, potassium at iron. Ang mga sustansyang ito ay hindi lang pangkalahatang nagpapalakas ng ating resistensya, kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng balanse ng electrolytes sa ating katawan. Kapag balanse ang ating electrolyte, mas nagiging maayos ang pag-function ng ating bato na siyang sumasala ng dumi sa ating dugo at gumagawa ng ihi. Kapag maayos ang function ng bato, nababawasan ang posibilidad na mag-overwork ito sa gabi na siyang nagdudulot ng madalas na pagbangon para umihi. Bukod pa rito, ang malunggay ay may natural na diuretic properties na banayad. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa paglabas ng sobrang tubig at toxins sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ngunit, hindi ito kasing agresibo tulad ng ibang diuretic na maaring magdulot ng dehydrasyon. Ang banayad na epekto nito ay nakakatulong sa paglilinis ng urinary tract at pagpapanatili ng malusog na pantog nang hindi ka pinapabangon ng madalas sa gabi. Isa pang importanteng benepisyo ng malunggay ay ang mataas nitong fiber content. Bakit mahalaga ito sa kalusugan ng pantog? Simple lang, ang constipation o pagtitibi ay maaring magdulot ng pressure sa ating pantog at magpalala ng problema sa pag-ihi, lalo na sa gabi. Kapag regular ang ating pagdumi dahil sa sapat na fiber intake, nababawasan ang pressure na ito, kaya mas komportable ang ating pantog. Isipin niyo, kapag ang bituka natin ay puno, lumalaki ito at didiinan ang pantog na magiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi. Ang pagkain ng malunggay ay nakakatulong na maiwasan ito. Paano natin isasama ang malunggay sa ating pang-araw-araw na pagkain? Napakadali. Maaari nating ilagay ang malunggay sa ating nilagang manok o baka, sa sinigang o kahit sa ginisang gulay. Masarap din itong gawin simple at masustansyang sabaw, lalo na kung may kalabasa at sitaw. Kung hindi kayo mahilig kumain ng gulay, pwede ninyong ihalo ang dahon ng malunggay sa inyong smoothies o shakes. Ilagay lang ang isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay sa blender, kasama ang saging o mangga, at mayroon na kayong masarap at masustansyang inumin na makakatulong sa inyong pantog. Tandaan, ang pagdagdag ng malunggay sa inyong dieta ay isang simpleng hakbang tungo sa mas mahimbing na tulog at mas malusog na pantog. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang gulay na siguradong pamilyar sa ating lahat, ang kalabasa. Bukod sa nakasanayan na nating lasa at versatility nito sa pagluluto, ang kalabasa ay isa ring powerhouse ng nutrients na napakabuti para sa ating bladder health at sa pangkalahatang kondisyon ng ating katawan. Ang kulay kahel ng kalabasa ay nagpapahiwatig na mayaman ito sa beta-carotene, isang uri ng antioxidant na nagiging vitamin A sa loob ng ating katawan.
Ang vitamin A ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mucous membranes, kabilang nga ang lining ng ating urinary tract at pantog. Kapag malusog ang mga bahaging ito, mas nagiging matibay ang depensa ng ating pantog laban sa impeksyon at iritasyon na maaring magdulot ng madalas na pag-ihi. Higit pa rito, ang kalabasa ay may mataas na water content at fiber. Katulad ng malunggay, ang fiber sa kalabasa ay nakakatulong sa regular na pagdumi na, gaya ng naipaliwanag ko kanina, ay mahalaga upang maiwasan ang pressure sa pantog na nadudulot ng pagtaas ng frequency ng pag-ihi, lalo na sa gabi. Ang sapat na hydration mula sa kalabasa ay nagpapahintulot sa ating bato na mag-function ng maayos, naglilinis ng sistema nang hindi ito sinasagad. Isa ring kapansin-pansin na benepisyo ng kalabasa ay ang pagkakaroon nito ng potassium. Ang potassium ay isang electrolyte na gumaganap ng mahalagang papel sa pagkontrol ng fluid balance sa katawan. Kapag balanse ang electrolytes, mas nagiging maayos ang pagkontrol ng ating katawan sa paglabas ng ihi. Ang kakulangan sa potassium ay minsan nauugnay sa pagtaas ng frequency ng pag-ihi, lalo na kung umiinom tayo ng mga gamot na naglalabas ng potassium. Kaya naman, ang pagdagdag ng kalabasa sa ating dieta ay isang natural na paraan upang mapanatili ang tamang balanse ng fluid sa ating katawan. Paano ba natin ito madalas na inihanda sa mga lutuing Pinoy? Ang kalabasa ay napakasarap sa ginataang kalabasa at sitaw, kung saan ang tamis at creamy texture nito ay nagiging perpekto. Pwede rin itong ilagay sa sinigang o nilaga upang magdagdag ng sustansya at lasa. Kung gusto nyo ng mas simpleng paraan, pwede nyo itong steam at kainin bilang side dish o kaya ay gawing sopas na mainam lalo na sa malamig na panahon. Ang pagkonsumo ng kalabasa, lalo na sa tanghali o hapon, ay makakatulong upang maging maayos ang pagproseso ng fluids sa inyong katawan bago pa man kayo matulog. Ang pagiging busog at satisfied sa masustansyang gulay ay nakakatulong din para maiwasan ang paghahanap ng kung ano-anong pagkain bago matulog na maaring makairita sa pantog. Tandaan, ang pagpili ng mga pagkaing mayaman sa tubig at fiber tulad ng kalabasa ay isang susi para sa isang magandang bladder health. Ngayon, napag-usapan na natin ang malunggay at kalabasa, dumako naman tayo sa susunod na gulay na siguradong laging nasa ating palengke at hapagkainan. Ngayong napag-usapan na natin ang malunggay at kalabasa, dumako naman tayo sa susunod na gulay na napakahalaga sa ating bladder health, ang pechay. Ang pechay, na kilala rin sa tawag na bok choy o Chinese cabbage, ay isang napakasimpleng gulay, ngunit punong-puno ng benepisyo lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito ay mayaman sa tubig na mahalaga para sa hydration ng ating katawan. Ngunit hindi lang basta hydration ang hatid nito. Ang pechay ay mayaman din sa vitamina K, vitamina C at vitamina A, gayon din sa iba't ibang mineral tulad ng calcium at potassium. Ang mga bitamina at mineral na ito ay may malaking papel sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng ating sistema, kabilang na ang urinary tract. Ang vitamina C sa pechay ay isang malakas na antioxidant na tumutulong na protektahan ang ating mga cells, kasama na ang mga cells ng pantog mula sa pinsala. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng ating immune system na mahalaga upang labanan ang mga impeksyon sa urinary tract na maaari mo dulot ng madalas na pag-ihi at iba pang discomfort. Kapag may impeksyon sa pantog o urinary tract infection o UTI, nagiging irritable ang pantog at mas madalas tayong maihi lalo na sa gabi. Ang regular na pagkonsumo ng pechay ay makakatulong na palakasin ang depensa ng ating katawan laban sa mga ganitong klase ng impeksyon. Bukod pa rito, ang pechay ay mayroon ding banayad na diuretic effect. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagpapalabas ng labis na tubig at toxin sa katawan sa malumanay na paraan. Mahalaga ito dahil ang paglilinis ng sistema ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malinis at malusog na pantog na binabawasan ang posibilidad ng pagdami ng bakterya na nagdudulot ng problema. Ang pagiging mayaman sa fiber ng pechay ay nakakatulong din sa regular na pagdumi na
tulad ng naipaliwanag ko na kanina, ay critical upang maiwasan ang pressure sa pantog na sanhi ng pagtitibi. Kapag maluwag ang paggalaw ng ating bituka, mas maluwag din ang ating pantog at mas kakaunti ang pagnangais na umihi. Paano natin isasama ang pechay sa ating pang-araw-araw na dieta? Ang pechay ay napakasarap sa ginisang pechay na may bawang at kaunting karne o hipon. Maari rin itong ilagay sa mga sopas tulad ng tinola o sinigang o kaya ay ihain bilang sariwang salad kasama ang iba pang gulay. Napakadali nitong lutuin at malambot kainin, kaya perpekto ito para sa ating mga nakatatanda. Mas mainam na kainin ang pechay ng niluto sa steam o igisa ng bahagya upang mapanatili ang sustansya nito. Mahalaga ring tandaan na mas mainam na kainin ang gulay na ito sa umaga o tanghali upang mas magkaroon ng sapat na oras ang katawan na maproseso ang fluids bago pa man kayo magpahinga sa gabi. Ang pagiging disiplinado sa pagkonsumo ng ganitong uri ng gulay ay isang malaking hakbang tungo sa mas mahimbing na pagtulog kung mukha. At ngayon, dumako tayo sa ikaapat na gulay na may taglay na pait, ngunit may malaking ginhawa na maidudulot sa ating katawan, ang ampalaya. Alam kong marami sa atin ang umiiwas sa ampalaya dahil sa lasa nitong mapait. Ngunit ang katotohanan ay isa ito sa pinakamabisang gulay na makakatulong sa ating kalusugan, kabilang na ang kalusugan ng ating pantog. Ang ampalaya ay kilala sa taglay nitong sangkap na tinatawag na charantin at polypeptide P na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Bakit mahalaga ito sa kalusugan ng pantog at sa pag-ihi sa gabi? Ang hindi kontroladong blood sugar, lalo na sa mga may diabetes, ay isa sa mga panggunahing dahilan ng madalas na pag-ihi kasama na ang pagtaas ng pag-ihi sa gabi. Ito ay dahil ang katawan ay nagtatakang ilabas ang sobrang asukal sa dugo sa pamamagitan ng ihi na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Sa pagtulong ng ampalaya, na panatiling balanse ang ating blood sugar, nababawasan ang pangangailangan ng katawan na maglabas ng labis na ihi, lalo na sa mga oras na dapat ay natutulog tayo ng mahimbing. Bukod sa epekto nito sa blood sugar, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress sa katawan. Ang pamamaga ay maaaring makairita sa pantog at urinary tract na nagdudulot ng discomfort at pagtaas ng frequency ng pag-ihi. Sa pamamagitan ng pagbaba ng pamamaga, mas nagiging kalmado ang ating pantog kaya mas nababawasan ang pagnanais na umihi. Meron din itong mild diuretic effect katulad ng ibang gulay na nabanggit ko na. Ito ay nangangahulugang nakakatulong ito sa paglilinis ng bato at paglalabas ng toxin sa katawan na sumusuporta sa malusog na urinary system. Bagamat mapait ang ampalaya, maraming paraan upang gawin itong mas palatable. Ang pinakapaboritong lutuin sa ampalaya ay ang ginisang ampalaya na may itlog at kaunting karne o hipon. Para mabawasan ang pait, maaari itong ibabad sa tubig na may asin ng mga 15 to 30 minuto bago lutuin. Pagkatapos ay pigain ng bahagya. Ang ibang tao naman ay mas gusto itong ilagay sa pinakbet, kung saan ang pait nito ay nababalanse ng ibang gulay at bagoong. Kung mas gusto nyo na mas simple, pwede rin itong gawing juice, ngunit siguraduhin lang na ihalo sa ibang prutas tulad ng mansanas o pepino para hindi masyadong mapait. Ang pagdagdag ng ampalaya sa inyong lingguhang dieta ay isang napakagandang hakbang tungo sa pagkontrol ng blood sugar at pangkalahatang kalusugan ng pantog. Tandaan, ang kalusugan ay pamumuhunan at minsan ang mga pinakapait na bagay ang siyang pinakamabuti para sa atin. At para sa ating ikalimang gulay na talagang makakatulong sa atin na makatulog ng mahimbing sa gabi at mapabuti ang kalusugan ng ating pantog, ito ay walang iba kundi ang upo. Ang upo o bottle gourd ay isa pang gulay na madalas nating makikita sa ating mga palengke at lutuin. Marahil ay hindi natin masyadong napapansin ang mga benepisyo nito
Ngunit ang upo ay may taglay na remarkable properties na direktang nakakatulong sa ating bladder health. Ang upo ay napakayaman sa tubig na umabot sa 92% ng kabuuang bigat nito. Dahil dito, ang upo ay isang mahusay na source ng hydration. Ang sapat na hydration ay mahalaga para sa maayos na pag-function ng bato at pantog na tumutulong sa pag-flush out ng toxins at bakterya na maaaring magdulot ng urinary tract infections, UTIs o iritasyon sa pantog. Kapag ang urinary system ay malinis at maayos ang daloy, nababawasan ang pagnanais na umihi ng madalas. Bukod sa mataas na water content, ang upo ay mayroon ding soothing at cooling properties. Ito ay partikular na nakakatulong sa mga nakakaranas ng discomfort o pamamaga sa urinary tract. Ang natural na alkalinity ng upo ay nakakatulong din na balansehin ang pH level ng ihi na nagpapababa ng posibilidad ng pagtubo ng bakterya at pagkakabuo ng urinary stones. Ang pagiging bahagyang alkaline ng ihi ay mas paborable para sa isang malusog na pantog. Ang upo ay mayaman din sa dietary fiber na, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ay esensyal para sa regular na pagdumi. Ang pagtitibi ay nagdudulot ng pressure sa pantog na napapataas ng pagnanais na umihi. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng regular na pagdumi, nababawasan ang ganitong pressure kaya mas komportable ang ating pantog lalo na sa gabi. Paano natin isasama ang upo sa ating pang-araw-araw na dieta? Ang upo ay napakasarap sa ginisang upo na may giniling na baboy o hipon. Maaari rin itong ilagay sa tinolang manok o sinigang. Para sa mas refreshing na option, pwede rin gawin juice ang upo. I-blend lang ang sariwang upo na walang balat at buto at inumin to. Masarap itong inumin sa umaga para makatulong sa pag-detox at hydration sa buong araw. Tandaan, ang pagkonsumo ng upo, lalo na sa tanghali, ay makakatulong na malinis ang inyong urinary system nang hindi ito nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang pagiging sariwa at madaling matagpuan ng upo sa ating mga palengke ay isang malaking bentahe para sa ating kalusugan. Ayun mga kaibigan, nakita ninyo kung paano ang mga simpleng gulay na ito. Ang malunggay, kalabasa, pechay, ampalaya at upo ay may malalim na benepisyo sa kalusugan ng ating pantog at sa pagtulog natin sa gabi. Hindi kailangan ng komplikadong paraan o mamahaling gamot para makamit ang ginhawa. Ang sikreto ay nasa mga pagkaing nasa paligid lang natin na madaling makukuha at lutuin. Ang bawat gulay ay may kanya-kanyang kontribusyon. Ang malunggay sa pangkalahatang nutrisyon at paglinis, ang kalabasa sa hydration at fiber, ang pechay sa paglaban sa impeksyon, ang ampalaya sa pagkontrol ng blood sugar, at ang upo sa pagiging soothing at paglinis ng sistema. Ang pinagsama-samang epekto ng mga gulay na ito ay nagbibigay ng holistic na suporta sa ating pantog na naipapababa ng insidente ng madalas na pag-ihi sa gabi. Tandaan ninyo, hindi pa huli ang lahat para pahusayin ang kalusugan ng inyong pantog at matulog ng mahimbing. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa inyong dieta ay maaring magdulot ng malaking ginhawa at kaibahan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagtulog ng mahimbing, kundi pati na rin sa paggising na may sapat na enerhiya, mas malinaw na pag-iisip at pangkalahatang pakiramdam ng kabutihan. Isaalang-alang ang mga tip na ito at subukang isama ang mga gulay na ito sa inyong regular na pagkain, magsimula sa 1 o 2 at dahan-dahan ninyong dagdagan. Maaari kayong magsimula sa paglalagay ng malunggay sa inyong sinigang o kaya naman ay lutuin ang ginataang kalabasa para sa inyong tanghalian. Ang importante ay maging consistent at pakinggan ang reaksyon ng inyong katawan. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong paboritong lutuin na gumagamit ng mga gulay na ito? O mayroon ba kayong ibang sikreto para mapabuti ang kalusugan ng pantog? Ibahagi ang inyong mga salobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at makatulong sa iba pa nating mga kababayan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, pakiusap na i-like ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang helpful na content tungkol sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Maraming salamat sa inyong panunood at tandaan.
ang kalusugan ay kayamanan. Patuloy tayong mamuhay ng masaya at malusob sa bawat yugto ng ating buhay.